Welcome back sa Panahon TV. Time check po muna tayo, 5:50 ng umaga, ayon sa Philippine Standard Time. Samantala, sa ibang usapin, patuloy po natin at mahigpit nating binabantayan ang mga level o kondisyon ng mga pangunahing dam sa bansa. Meron po tayong 3 major dam dito sa Luzon, partikular po yan dito sa Magat Dam, ganun din ang Pantabangan Dam at ang Angat Dam. Unahin naman po natin ito nga, Angat Dam. Ito pong Angat Dam ay matatagpuan po yan sa Norzagray, Bulacan. At yan po ang nagsusupply sa atin ng tubig dito sa Metro Manila. Ganun din para sa irigasyon dyan po sa Bulacan. At syempre ito rin po ang pinagkukuhanan natin ng enerhiya para po dito sa Luzon Bay. Para naman po sa ating Angat Dam update, isang hindi magandang balita po dahil bumaba na naman ang level ng tubig dito sa negative 0.24 meters mula po yan sa 171.38 meters noong June 9. At kahapon nga po, alas 6 ng umaga ay nasa 171.14 meters na lamang ito. At kung makikita po natin, ang low water level po natin ay nasa 180 meters. At ang kasalukuyan na level ng tubig dito ay nasa 171.14 meters. Kung papansin po natin, napakalayo niya na po kumpara dito sa low water elevation natin. At para po maintindihan natin ang lubusan, meron po tayo ditong Angat Flow. Yung tubig po dito mula sa Angat Dam ay dediretso nga po yan dito sa hydroelectric power plant para po magbigay ng enerhiya dito sa Luzon Grid. Matapos po dyan, ang tubig po ay dediretso pa sa dalawang pang dam. Ito po ang Bustos Dam at itong Ipo Dam. So unahin po muna natin itong Bustos Dam. Ito po ang nagsusupply ng irigasyon dyan sa Bulacan at dahil nga po nasa critical level na nga itong Angat Dam ay pansamantalang itinigil po muna ang supply ng tubig dito sa Bustos Dam. At dito naman po sa Ipo Dam, yan po ang nagbibigay ng tubig sa atin dito sa Metro Manila. Kumbaga, ito po yung humaharang ng tubig mula sa Angat Dam para po tumuloy ito sa La Mesa Dam. So, para po bigyan daan ang pangailangan ng tao dito sa Ipo Dam, itinigil po muna ang supply ng Bustos Dam. So, ngayon naman po, madalas nating nararanasan itong mga pag-ulan. Pero bakit nga ba patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dito sa Angat Dam? Well, ganito po kasi yan. Ang inflow po kasi natin o yung nagmumula po sa mga ulan natin, mas mababa po yan kumpara sa tubig na inilalabas ng Angat Dam para supplyan ng tubig dito sa Metro Manila. Yun po yung tinatawag natin na outflow. So yung supply po ng Angat Dam o yung inilalabas na tubig para dito sa Metro Manila ay mas malaki po o mas malawak or mas mataas ang volume kumpara po sa mga pag-ulan na nararanasan. So kumbaga, hindi po sapat yung mga pag-ulan para mapunuan yung pagkukulang nitong Angat Dam natin. At dahil nga po mas mataas yung inilalabas na tubig niya para supplyan itong Metro Manila. At kasama naman sa 3 major dam ang Magat Dam. Dito naman po kinukuha ng mga magsasaka sa Isabela ang kanilang irigasyon. So para naman po sa ating Magat Dam update, isang hindi magandang balita rin po dahil bumaba rin ang level ng tubig dito sa negative 0.21 meters. Mula po yan sa 168.45 meters na level nito noong June 9. At kahapon nga po alas 6 ng umaga ay nasa 168.24 meters na lamang ito. Bagamat malayo pa naman ito sa low water level nito na 160 meters ay patuloy pa rin nating babantayan ang kondisyon ng Magat Dam. And lastly, ito namang Pantabangan Dam kung saan sinusuportahan nito ang irigasyon po para sa agrikultura ng mga taga Nueva Ecija. So para po sa ating Pantabangan update, hindi rin pong magandang balita dahil bumaba rin po yung level ng tubig dito sa negative 1.24 meters. Kung papansin po natin, bahagyang mataas po yan at yan po ay mula sa 181.78 meters noong June 9 at kahapon nga po alas 6 ng umaga ay nasa 180.54 meters na lamang ito. Bagamat malayo pa rin naman ito sa low water level nito, patuloy pa rin tayo babantayan o mahigpit pa rin nating babantayan itong Pantabangan Dam. Asahan nyo po na sa kabila ng maulan na panahon ay patuloy tayong nakaantabay o nakabantay ang Panahon TV sa kondisyon ng mga pangunahing dam sa bansa. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang aasahan nating temperatura sa bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, nananatiling mababa pa rin po yung temperatura natin dito sa Baguio City na nasa 15 to 21 degrees Celsius, habang dito sa Metro Manila, yan po ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. Asahan din po natin na mataas yung tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw dito po sa Baguio City at ganoon din sa Metro Manila.
Dumako naman po tayo sa Visayas. Dito po sa Iloilo at Bacolod City, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. Asahan din po natin yung mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At dito naman po sa Tacloban City, meron tayong 25 to 34 degrees Celsius. At ayon nga po kay Mr. Pura, maaasahan natin na dito sa Visayas ay meron pa rin mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Dumako naman po tayo sa Mindanao. Dito po sa Cagayan de Oro, meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at sa Metro Davao, meron naman tayong 25 to 34 degrees Celsius. Samantala, dito po sa Zamboanga City, makakaasa pa rin tayo sa medyo mataas na temperatura. Yan ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. At asahan pa rin po natin dyan yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. Magbabalik pa po ang Panahon TV makalipas ang ilang paalala.